Hello mga kachanchan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, nandito na naman ako ulit sa aking munting alagang baboy. Yan, kita nyo, dito, kikwento ko sa inyo kung paano tayo nagkumpisa sa pag-aalaga ng baboy, mga kachanchan, no? Ako po'y nag-alaga sa isang inahin. Yan, isang inahin lang po, tapos nanganak po sila ng pitong piraso, pitong piraso po. Yan, pitong piraso. Talagang totally na ano ko yun, pinatiner ko lahat yung apat mga kachanchan, no, apat. Tapos nabenta natin ng last year, no, maswerte tayo ng last year ng December at ng bagong taon, na sold out po yun, yung tatlo na yun na lechonin size. Talagang nakabawi tayo doon kasi hindi na natin binili yung biik, yung pasi. Talagang totally na nakabawi tayo, talagang nakabenta. Kaso mga kachanchan, yung ating inahin na yon na nanganak ng pito is ano siya mga kachanchan, hindi na siya ulit nagbuntis, no? Binenta natin ng 13,000 mga kachanchan. Kaya ayun mga kachanchan, no, naputol yung ating pag-iinahin. Yan, isang taon na naman na hinintay ko ito. Yan, no, ay isang taon na po ito na ating mga lagang baboy. January at ito ay March mga kachanchan, no. Yan, may balik po tayo, no, sa aking journey dito sa pag-aalaga ng baboy. Yan, journey. Yan, no. Binenta ko nga po ng 13,000 yung aking baboy na inahin. Is bumili po ako ng dalawang biik. Yan, dalawang biik po mga chanchan, no, na gagawing inahin. Yan, ito nga po yun, no, yung nabili nating inahin na biik. Yan, ito po mga chanchan, no, yung Dorok. Yan is nabili po natin yan. Nirecommend po yan ng may-ari ng Agribet. Talagang bumili tayo doon sa kanila, no, kasi ito yung mga breed nila ngayon is Dorok, no. Kahit medyo matapang, talagang marami daw tong mga anak yung itong Dorok na ito mga kachanchan, no. Tapos dalawa po yan, no, dalawa. Yung isa po hindi po maganda kasi nagkamuron siya ng hernia yung parang may bukol po dito sa pusod. Yan, sa pusod po. Talagang na ano po, na dinispose po natin 5 months. Kaya hindi po siya nakasabay dito sa ating isang baboy, no. Ito ay buntis na. Sa susunod na taon na January 20, katapusan ng January, no, yung buwan ng January is manganganak na po yan, kaluuyan, no, puhon. Sana maparami yung kanyang anak. At ito po mga chanchan, no, yung isang baboy natin na inahin na binenta ko, no, yung dumalaga na 5 months yung kasabay niya. Talagang binenta ko po mga kachanchan, no. At bumili din po ako ulit ng baboy. Yan mga kachanchan, no. Ganyan po yung aking ano dito sa pag-aalaga ng baboy. Talagang ginawa po namin ng aking asawa, ng aking mahal sa buhay, is ganun po yung aking ginawa, no. Paunti-unti po namin na hindi po namin nilustay kung saan-saan o ano man. Talagang doon pa rin umikot yung aming pera sa pag-aalaga ng baboy. Ito po mga kachanchan yung binili ko. At siya po ay 9 months ngayon, no. 3 buwan yung diferensya nila, o apat na buwan, no. At yung baboy na yon, yung kasabay niyan ng ating Dorok na baboy is nabili po yun ng inano po namin yun. Bali naging meat production po siya dito sa aming barangay. Binenta po namin per kilo. Yan, kaya aming meat production po yung aming ginawa is bumenta po siya ng 13,500. Yan, 13,500 po, no. Yan yung binenta po namin, nabentahan namin, no. Pinautang natin sa barangay at least na ipon siya paunti-unti at malaki naman po, no. 13,500 yung aming na income doon sa kasabay niyan ng ating baboy na yan. At binili po namin ng dalawang biik, no. Yan, ano ko po ulit. Binili po, ito na po siya, yung binili namin. Yan. Yung isa po ito ay binenta ko rin po, no, ng lechonin size ng 8,000 pesos. Yan. At ayun po mga chanchan, ay doon po na-stop yung aming pagpapatiner. Kasi dito ay medyo malaki na nga sila, medyo malaki yung gastos kasi matagal talaga, walang return, walang balik, hindi pa bumabalik, mahirap pa ikutin yung pera dito sa pag-aalaga ng dumalagang baboy, no. Simula biik hanggang maging inahin siya hanggang manganak talagang napakatagal ng proseso mga kachanchan, no. Humigit 1 taon yung iyong paghihintay mga kachanchan, no. Kaya ayun po mga chanchan yung naging namin venture sa pag-aalaga ng baboy. Talagang totally, no, na napakatagal at aming pera ay pinapaikot po namin. Talagang
diyan po umiikot yung aking pera, no, yung ating savings talaga. Ayan, may savings pa nga sa pag-aalaga ng baboy, no. Ngayon sa susunod na taon, sa papasok na 2025, sana pala rin tayo na mga anak ng marami itong ating inahing baboy, no, na buntis na. Yan yung ating dorok, no, para totally na mapaayos ko yung aking kulungan. Kasi kung makaka-income tayo dito sa ating munting alagang baboy is ayan po yung ating magiging step na, no, yung pagpagawa na po ng facilities. Dahan-dahan lang po natin na ayusin yung ating facilities, kahit hindi po ganun kabilis yung proseso, at least nagpapatuloy po tayo, no, mga katsantsan. Sabi ko nga sa inyo, kami yung aming pera ay binentahan ng baboy, bilhin naman ulit. No, ganun lang mga katsantsan yung aming para hindi po talaga mawala yung kapital, talagang umikot lang din po yung pera sa pag-aalaga ng baboy. Kaya ayun yung aming ginawa ng aking partner. Ngayon may dalawa na nga akong inahin. Ito yung ating baboy is hindi pa po siya naglalandi, 9 months na po siya. Yan ay baka po tumawag na po tayo diyan ng agri technician, no, yung technician po, no. Tinuruan na po tayo nito baka next year, no, kasi hindi na tayo masyadong andyan abala. Mapaayos natin yung ating kulungan. Malipat ko yung ito yung ating isang baboy dito, kasi ito ilalagyan ko ng farrowing pen para totally na maganda yung kalalabasan, no. Hindi tayo masyadong stress, kasi kung ganyan lang yung kulungan, hindi tayo maglagay ng farrowing pen, talagang posibleng mamatay yung mga biik, mga katsantsan, no. Mahihirapan yan kasi babantay tayo dyan oras-oras, pupunta tayo. Hindi katulad ng may farrowing pen siya, wala tayong kanuhan doon na hindi siya maiipit yung mga biik, no. Talagang walang hindi siya maiipit o madadaganan yung ating biik kung may farrowing pen. Kaya ngayon ayun yung aking pinupursue, at ito hindi pa natin inaanuhan kasi meron tong solusyon dito sa ating munting alagang inahin, mga katsantsan, para ito ay mag-hit, no. Talaga mga katsantsan, talagang kung nag-aalaga kayo ng baboy, maintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Yan, talagang yan, no, sa mga gustong mag-umpisa, talagang sa pag-aalaga ng baboy is patient is the key. Yan po yung kailangan natin para tayo magtagumpay dito sa pag-aalaga ng baboy, no. Kahit medyo minsan walang tubo, yung pagod mo wala pang balik, at least dito passion, kung passion mo, mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung mga alaga mo, hindi mo iisipin yung kita, no. Talagang yung kita is bonus na lang po yan, no. Kaso ayun talaga yung pinaka-importante, yung kumita tayo. Yan, no. Kaso kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, hindi mo isipin yung pagod at yung sakripisyo mo, no, mga katsantsan, no. Ayun yung masasabi ko sa inyo. Yan. Thank you for watching, no. Happy New Year sa inyo, and belated Merry Christmas. Yan. Thank you sa panonood nyo lagi, no. Please like, share, and subscribe my channel, Kuya Chan TV. Yan, no, dito sa YouTube channel. At follow niya rin po ako sa aking Facebook account, Chan Rosilio. Yan, no, Chan Rosilio. Doon may mga upload po ko doon na mga reels, no, tapos mga short video, no, sa ating Facebook account, Chan Rosilio, Kuya Chan TV. Yan, at talaga napakarami nating ina-upload doon, no, yung ating mga game fowl, no, ng mga manok. Yan, dami talaga nating alaga. Yan, kahit pa paano nag-aalaga po tayo para pagdating ng panahon may maibenta. Yan, thank you for watching. Bye bye sa inyo. See you in the next vlog.